Ave Maria Purissima. Santificado Sa pangalan ng Diyos, Amam, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga magulang at mga kapatid. Ganon din po sa lahat po ng nakikiisa sa ating online mass, sa lahat po ng sulok ng daigdig na meron po mga tinatakan sa kanilang mga tahanan, sa ospital, at sa kanilang mga trabaho. Magandang gabi po sa inyo dyan. Palakpakan po natin ang mahalaing kong sa oras na ito at kasama ng mahalaing kong sa kanyang dambana ang mga mananampalataya mula sa salud, mga miyembro ng mga Josefino at Josefina at iba bang mga dumalo ng ating pong recollection. Alam niyo po mga kapatid, today's gospel is one of the most important gospel para po sa ating kaalaman patungkol po sa history ng ating simbahang Apostolic Catholic Church. Pero bago po tayo tumulak, meron pong malaking tanong si Bishop Miguel. Hindi po yung katulad dung sa recollection ninyo kanina, yung demonyo, ikaw at ang iyong tatak. Naririnig ko kayo doon sa loob ng Blessed Sacrament. Karamitan sa mga sagot ay yun. Ayaw na magsalita ng mga apo. Ay pangkaliwa, yung mga pangkaaway. Pero itong tanong ni Bishop Miguel, meron bang lalaking nagbubuntis? Meron po bang lalaking nagbubuntis? Sagot ng mga taga-salud, sagot ng mga taga-Josefina, wala. Sabi niya, wala po, Bishop Miguel. Second question, ang pagbubuntis po ba ay sa babae lamang? Ayun. Nanay Rica, sabi na naman ng mga taga-salud at ng mga Josefino at Josefina, opo. Ayan na naman. Ayokong bumalik doon sa tanong ng ikaw, yung demonyo at ang iyong tatak. Pangatlong tanong, sa lahat ng nilikha ng Diyos, alin pong lalaki ang nagbubuntis? Sa lahat ng nilikha, alin po ang nilikha ng Diyos na lalaking kayang magbuntis? Sabi ng mga taga-salud, wala po. Meron ba wala? Meron. Ano yun? I-correct. Alam ng mga auxiliary, yung mga apo, ano kaya yung sinasabi ni Bishop Miguel? The only living creature in the world created by God na male that can do the pregnancy is the seahorse. Alam niyo ba yung seahorse? Yes. Yung anyong ulo ng kabayo pero isda po yung buntot. That's the seahorse. Marami po niyan sa Quiapo. Marami niyan mga dried seahorse. Tatanungin yung mga pasyente, ano ininom mo? Pinatuyo pong seahorse. Nabili ko po sa Quiapo kasi may asthma po ako eh. Seahorse. Yung seahorse po, yan ang living creature na lalaking kaya pong magbuntis. A symbol of patience, na kahit sinapukay na ng bagyo ang dagat at napakalakas na ng hangin sa ibabaw, lahat na yata ng isda ay nagkagulo sa ilalim ng dagat, ang seahorse po ay nananatiling tahimik at simbolo ng katatagan sapagkat ang lalaking seahorse ang nagdadalang tao. Sila ang nagbibitbit ng mga batang seahorse para ipanganak ay dumami. Bishop, ano naman pong kinalaman ng seahorse sa ACC? Marami. Kasi kung ang simbolo ng lalaking seahorse na nagbubuntis ay katatagan at patience, ganoon din naman tayo po ay babalik. We will do a time travel way back 1968. 1968, i-adjust natin ang oras natin way back
2024 to 1968. Ang 1968 ay ang taon na ang seminaristang si Florentino, he is 18 years old. Sipin nyo, 18 years old. Ang seminaristang si Florentino. Between 5 a.m. to 6 a.m. sa hardin ng San Jose Major Seminary sa Ateneo de Manila University, biglang nagpakita ang isang matandang pulubi na sa lengguwahe ng mga tinatakan, ang tawag natin is the Great Revelation. 1968, 18 years old lamang ang ating patriarka na noon ay seminarista sa San Jose Major Seminary. Pero kung titignan ninyo yung timeline, iniluwa at inianak ang Simbahang Apostolic Catholic Church 1991. Galing, no? 30 years in the making sa sinapupunan ng patriarka na noon ay isang seminarista pa lamang. Bit-bit niya ang tinig at pintig na utos ng mahal na ingkong na sa lahi niya magmumula ang bagong Jerusalem. Mapalad sapagkat sa huling patak ng dugo, ang kanyang lipi ay makakahabol at mabibigyan ng higit na grasya. 30 years in the making, napakatagal. Yung mga nanay, 9 months lang. Tama po ba? 9 months. Pagka premature, 7, 8 months. Pagka overdue, 9 months. Maabot pa yan ng more than 9 months pag long overdue. Pero ngayon mga kapatid, 30 years na bitbit ng seminaristang si Florentino ang utos at pintig sa kanyang sinapupunan upang kanyang bitbitin at iluwa ang tinatawag nating Simbahang Apostolic Catholic Church, July 13, 1991. Noong nakita ang Panginoon at si Batang Florentino, marami siyang binilin sa Batang si Florentino. Katulad ng pagbibili ni Kristo kay Pedro. Narinig niyo ba yon? Yung biniling kanina? Ikaw, Pedro, ay tatayo mo ang aking simbahan. Ibig sabihin, inutusan ni Kristo si Pedro upang sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, sapagkat ang obra ni Kristo ay si Pedro dahil sa kanyang pagsunod at pananampalataya. Ang obra naman ng mahal na ingkong sa panahon natin ay ang San Juan Florentino at ang Santa Maria Virginia dahil sa kanilang pagsunod. Kung paano binilinan ni Kristo si Pedro sa pagtatayo ng kanyang iglesia, ganon din ang pagbibilin ng mahal na ingkong sa batang si Florentino. Sinabi ng mahal na ingkong kay Florentino, mapalad ka anak. Ibig sabihin, lahat ng mga lahi na magmumula sa batang si Florentino ay magiging mapalad. Kung may mga susing binilin si Kristo kay Pedro, may mga susi ring binili ng mahal na ingkong kay Florentinong seminarista. Yung dalawang susing binilin kay Pedro, meron ding dalawang susing binilin kay Florentinong seminarista. Yung unang susi ay upang ipag-alala at alamin ang tunay na kaganapan ng mahal na ingkong bilang Espiritu Santo at ang Diyos na nagtatatak. Unang susi. Pangalawang susing hinabilin niya, sa pamamagitan mo, Florentino, itatayo mo ang aking iglesia. Ibig sabihin, ang Apostolic Catholic Church na kinabibilangan nating lahat. Sapagkat ang simbang itinatag ay hindi pang tao, ang simbang itinatag ay pang Diyos. Kaya hindi po pwedeng mananatili ang mga tinatakan sa organisasyon. Hindi mananatili ang mga tinatakan sa isang organisasyong pang-tao. Kasi ang organisasyon ay nag-e-expire at
gawa ng tao. Kaya ang ginawa ng mahalaing kong, sinigurado niya ang kanyang lipit lahi ay mapapailalim sa isang simbahang panghabang buhay at walang expiration, sapagkat ang simbahan is eternal and forever, dahil yan ay gawa at tatag ng Diyos. Nung nasa loob pa ng sinapupunan ng batang si Florentino, tinatawag nating meron siyang spiritual fallopian tube. Alam niyo po yung fallopian tube? Alam niyo po yung fallopian tube? Sabi ng mga apo, ano ba yun? Nakakain ba yun? Ano po yung fallopian tube? Yes. And ang nakaduktong ay ang kanyang spiritual umbilical cord. Ano naman yung umbilical cord? Correct. Yung spiritual umbilical cord, iyan ang nakaduktong sa batang si Florentino nung nasa loob pa lamang niya ang simbahan. Ibig sabihin, yung lakas ni Florentino ay lakas din ng kanyang simbahan. Yung sustansya ng batang si Florentino ay sustansya din ng batang nasa loob ng kanyang sinapupunan, ang batang binhing Simbahang Apostolic Catholic Church. Kaya yung mga nanay, di ba yung mga nanay, nalalaman ninyo pag nagugutom na yung anak ninyo, malikot yan, ikot ng ikot. Yung mga pasyente po namin, Bishop, minsan dito po yung ulo, minsan nandito po sa kabila, minsan sumisipa, kasi ikot ng ikot yan. Ang pinagsusumingin nila, yung tubig ay, ano yon? Ano yung tubig na pinagsuswimingan ng mga bata sa loob ng sinapupunan? Ihi. Kasi they urinate inside at yun ang nagiging sustansya nila sa isang ordinaryong nanay. Pero ito, kakaiba ito. Ang bitbit ng batang si Florentino ay simbahan. Kaya noong July 13, 1991, sa kanyang kalakasan at kalusugan, sapagkat alam naman nating lahat na ang sinapupunan, pag yan ay nagbuntis, ang sinapupunan ay malusog at hindi baog. Ibig sabihin, fertile ground si Florentinong batang seminarista. Ibig sabihin, marami siyang bitbit na grasya at biyaya. Isipin ninyo, during that time na nasa loob at kino-conceptualize ang simbahan, doon nabubuo yung kanyang mata, yung mata ng simbahan. Nabubuo yung mata ng simbahan na sa kanyang paglabas, makikita niya ang lahat ng kanyang mga miyembro. Makikita niya ang lahat ng mga nakaputit na kabelo at ang senyales na sila ay mga miyembro, sila ay may mga tatak. Sipin nyo, sa loob nun, nabubuo yung matang titingin sa ating lahat. Sa loob din nun, nabuo ang kamay, mga paa, mga daliri, upang paglabas, ito ay maging isang missionary church na naglalakbay hindi lamang sa lupang banal, bagkus ang unang-unang pinili ng Santa Maria Virginia at San Juan Florentino ay ang bayang kinabibilangan ng Salud, ang Quezon City. Galing, ano? Isipin nyo, hindi umalis dito ang mahal na ingkong. Pagkagaling sa lupang banal, pagbaba niya dito sa NCR, umapak, tinayo ang iba't ibang mga simbahan dito po sa isang fertile ground din, ang bayan ng Quezon City na kinabibilangan ng diocese ng mabuting kalusugan. Galing, ano? Hindi umalis. Dito nga nang galing para kumalat, sapagkat pinili din ng mahal na ingkong ang bayang kinabibilangan ng inyo pong diocese. Sapagkat alam ng mahal na ingkong, ito ang kanyang magiging salbabida, sapagkat alam niyang sasabukayin ang simbahan ng Diyos Espiritu Santo. During that time, nabuo rin ang utak ng simbahan upang paglabas niya,
iaral at ituro niya ang tama at mali. At ang pinaka-importanteng organ na nabuo habang binubuo ang simbahan sa loob ng sinapupunan ng batang si Florentino ay ang puso ng simbahan, upang ipaalala sa mga taong nagkakasala at nagkakamali na ang simbahan ay mapagmahal. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga sakramento'y mapagpatawad. Kaya nung lumabas sa sinapupunan ng batang si Florentino, July 13, 1991, ang Simbahang Apostolic Catholic Church, lahat ng organisasyon na meron ang tinatakan, pumailalim sa loob ng simbahan, sapagkat kahit kailan, hindi po pwedeng mas mataas ang organisasyon sa simbahan. Sabi nga doon sa nabasa nating libro, there is one more higher than royalty, it is religion. Sapagkat ang simbahan ang magpapatakbo ng mga organisasyon, not the other way around. Kaya nung naitatag ang simbahan, lumabas, inianak, marami tong mga pagsubok na hinarap. Pero hindi nagiba ang mga taga Quezon City. Dito ba marami nagsulputan dito mga kapilya? From all walks of life, dito po sa lupa ng Quezon City, naitayo ang iba't ibang mga simbahang na ilalim ng Apostolic Catholic Church. Maraming yumurak. Peke yan. Di totoo yan. Maraming mga negative. Marami tayong mga basher nung panahon na yan. Sapagkat nung panahon na yan, may mga pari, pero ang mga pinagmimisahan ay ang mga bahay na mga apo. Yung tinatawag nating house chapel. Tama, umuo yung mga taga-salud. Tama po ba? Yes, saksi po kayo dyan. Ang kagandahan noon, bago pa isinilang ang simbahan, matatag na ang mga tinatakan. Dahil marami ng mga tinatakan, 1968 pa lamang. Kaya nung tinayo at naging muog ang Simbahang Apostolic Catholic Church, meron na siya mga miyembro. Kaya sa mga bahay-bahay nun, naalala ko talaga nun, bahay ni Apo, magpagandahan. Lahat ng mga bulaklak, gumamela, santan, i-display doon sa harapan. Lalagyan ng maliit na altar, lalagyan ng mga, hindi pa uso ng tarpaulin, yung katsa na may pintura, lalagyan ng Apostolic Catholic Church, toka ng Immaculada. Immaculada pa kayo nun eh. Toka ng Birhen ng Immaculada. Ang pinakamahal na toka ng Santa Maria Virginia. Ayan, lagi may tagline na ganon. Lalagyan niya, tapos picture taking. Yung mga apo ron talagang nakaputit, nasunod. Makikita mo talaga ang disiplina ng mga tinatakan. By heart, by attire, and by spirit. Kasi way back, ganon ang patakbo at pagpapalaki sa lahat ng mga tinatakan. Kahit nga sa ilalim ng puno, basta may misyon, sige, makita mo lahat ng mga grupo-grupo, makikimisa, nasa ilalim ng puno, katulad ng panahon ni Kristo. Noong mga panahon ng mga tagasunod ni Kristo, sa ilalim ng bahay, ginaganap ang pagsunod nila. Sa ilalim ng mga libingan, sa mga sementeryo, sa mga tago at liblib na lugar, ginagawa ang pag-aaral tungkol kay Kristo. At ganun din na nangyari nung unang mga panahong isinilang ang simbahan. Lahat ng mga apo noon talagang very disciplined at mahal ang kanilang pagganap. In the long run, nagkaroon na ng mga kapilya. May mga apo nag-donate, may mga apong hindi na ginamit yung bahay, ginawa ng munting kapilya, at yung mga bahay-bahay na struktura, ginawa ng itsurang chapel. Yung chapel umikot, umunlad, naging parokya. Yung parokya umunlad, naging national shrine. Yung national shrine naging katedral at naging pambansang dambana. 33 years after.
Galing, ano? Nakikita mo talaga yung evolusyon ng simbahan. Nung siya ay musmus pa lamang, niyuyurakan, inaapakan. Ngunit maraming nakakalimot na kahit bata pa lang ang simbahan at marami ang mga negative sa kanya, ang abogado ng simbahan noon, ngayon at bukas ay ang mahal na ingkong. Kaya walang galos yung simbahan. Walang mantsa, walang pagdurugo, sapagkat iisipin mo pa lang, ipagtatanggol na siya ng mahal na ingkong. Iaalis na ng mahal na ingkong ang mga kambing sa kanyang mga tupa. Ang mga kambing ay naialis na. Ang mga tupa ay mga naiwan na. Pero may mga kambing na nagbabalat anyo na kunwari yung mga tupa, pero mga kambing pala. Darating din ang oras ng mga yan sapagkat ang simbahan ay isang matatag na. Nalalaman na ng simbahan na yung mga nagtatagong kambing na amoy itsura ay tupa, pero sa loob mga kambing pala. Gagawa ang mahal na ingkong ng pamamaraan upang ang mga yan ay dahan-dahang mawala sa landas ng kanyang misyon. Sapagkat ang simbahan ay matatag, ang simbahan ay may puso, ang simbahan ay may hustisya. Kaya nung naging matatag na ang simbahan, marami na po ang mga tinatakan sa buong mundo. At from district, naging toka. Marami pa po noon kasi yung salud noon, Immaculada. At nung panahon na nagkaroon na ng reblocking, dahil sa dami na ng mga apo, ang Immaculada ay nagkaroon at inianak ang bayan ng salud. And many more, marami na raw nag-reblocking para masustain at maganapan ang misyon ng simbahan. Huwag nating kalilimutan, mga magulang ko at mga kapatid, na sa katatagan ng simbahan, tinuturuan tayo maging matatag din. Kaya tignan mo yung mga apo, pag may Black Rosary, matapang na. Dati pag nakakasalubong ng malaking simbahan, tago tayo. Dito tayo. Nangangatog. Ngayon hindi, nakikipagsabayan na. Dadaan sa isang kalye, ganun, matapang na. Laging rin yung mga apo, kaso makakasalubong natin yung iba. Sabi ng Toka Chairman, sabi ng Regional Chairman, sabi ng mga pare, Ibig sabihin, matapang na. Dahil ang spirito ng mahal na ingkong ay nasa atin na lahat. Ang katapangan at katatagan ng mahal na ingkong sa pamamagitan ng kanyang simbahan, nasa atin na lahat. Sipin mo, naghirang ng maraming dikon. Anong gagawin ng maraming dikon? Bumbero. Bumbero. Ano ginagawa ng mga dikon? Ang ginagawa ng mga dikon, sila ang unang naka-front. Kumbaga sa chess, sila yung unang mga sundalo. Kaya sabi ng dikon, Kasi nga, matapang na. Matatag na. At yung mga nangihina, palalakasin pa. Yung mga bagong tatak, palalaguin pa. Yung mga dati lang may tatak, magiging matatag pa. Sapagkat ang ating solusyon dyan, yung tuhod natin. Ang parte ng katawan ng mga tinatakan na pinakamalakas, bukod sa bunganga, tuhod. Kasi dyan tayo tumibay. Tingnan ninyo, nung nawala yung dati may mga prosesyon. Bababa yung Immaculada, yung imahen, nahihilo yan eh. Sa amin yan, sa Malabon. Sabi nung Caloocan, amin yan. Sabi nung Quezon City, dito yan. Nahilo yung imahen. Kasi dati prosesyon, kahit umuulan yan. Nagpo-prosesyon ng mga tinatakan, hindi pa stricto yung MMDA. Palakihan ng karosa. Nung nawala yung prosesyon, may nagbago ba? Wala. Lalong tumibay. Di napuntahan sila sa Black Rosary. Naghanap sila ng mga areang pwedeng puntahan pa. Bakit? Sabi ng mga tinatakan, matatag na tayo. Sapagkat ang simbahang gawa ng tao, hindi tatagal ng 1 taon.
Ang simbahang gawa na kung sino-sino lang ay hindi magtatagumpay. Pero ang simbahang gawa ng Diyos, Diyos nating lahat, at Diyos ng Santa Maria Virginia at ng San Juan Florentino ang nagtatag nito. Kaya siya rin ang naglagay ng mga pundasyon para ang mga anay, para ang mga sisira nito ay hindi makakapasok at hindi makakasira ng simbahan. Tayo yan. Mga munti tayong mga muog, mga munti tayong mga muhon. Tingnan niyo yung mga apo, 10 lang ang pumunta ng Hong Kong. After 2 taon, diocese na. 10 lang yun ha, mga misyonaryo, mga tinatakan, nagpunta ng Hong Kong. After quite some time, diocese na. O matatag na rin sila sa Hong Kong. Yung mga kapatid nating mga overseas Filipino workers na nasa Middle East, ilan lang sila nagpunta nun? 10, 11, 12. Ngayon, isa lang matatag din na diocese internationally. Tayo pa kayang nandito sa Pilipinas na sinabi minsan ng mahal na ingkong, dito ako magpapatawag bilang ingkong sapagkat ang mga Pilipino ay aking pinilit pinino. Narinig niyo ba yon? Narinig niyo po yon? Tama. Ang mga Pilipino ay aking pinilit pinino sapagkat nasa lahi nila ang susunod na magiging matagumpay na lahi ng mga tinatakan. Pilipino kayo, Pilipino kami, Pilipino tayong lahat. Kaya ang Diyos natin nagpatawag sa salitang Tagalog para maintindihan natin sapagkat tayo ay pinilit pinino bilang mga hinirang at tinatakan. Manatili tayo sa grasya ng mahal na ingkong at ang katatagan ay mananatili sa atin sa ilalim at grasya ng ating simbahang Apostolic Catholic Church. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at atin pong awitin ang ating pananampalataya.